ay kalasag at baluti. Next. Ilang verse lang naman yan. Ikaw ay hindi matatakot sa kilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Ano ibig sabihin ng pana na humihilagpos kung araw? Ang lahat ng mga kapahamakan, ang lahat ng mga aksidente na maaari mo maranasan ng mga taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Kabi-kabila ang mga aksidente, kabi-kabila ang lahat ng mga bagay na nakakatakot mangyari at nangyayari sa mundong ito. Pero sa iyo, hindi mo yung dadanasin, mga kapatid. Kasi pangako ng Diyos yan eh. According to His will. According to His glory, mga kapatid, ibinibigyan niyan sa mga nagtitiwala sa Kanya. 6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, dahil sa pag-ibaman sa sumisira sa katanghaliang tapat. 7. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Ano ang hindi lalapit sa iyo, mga kapatid? Di ba? Ano ang pinatutungkulan niyan? Ang lahat ng mga salot sa kailaliman ng gabi, ang lahat ng mga panganib, ang lahat ng mga sakuna. Makikita mo sa iyong paligid, lahat ay nabubuwal. Makikita mo sa iyong harapan, maraming nangyayaring mga kakilakilabot na karanasan. Makikita mo sa iyong likuran, sa iyong pagtingin, makikita mo ang mga bagay na hindi nila, sukat akalain na nangyayari sa bawat tao. Pero sa iyo, ngunit hindi lalapit sa iyo ang lahat ng mga kasakunaan, mga kapatid. 8. Iyong mamamasdan lamang ang iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masasama. So yun nasa paligid mo ng kasamaan, mga kapatid, makikita mo, ganti sa kanila ng Panginoon yun. Hindi ba sabi ng Diyos, wala sa iyo ang paghihiganti, nasa akin ang paghihiganti. Di ba? Huwag mo kunin sa akin mga kamay ang mga bagay na dapat kong gawin sa kanila na hindi ko may kilala sa akin. 9. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay aking kanlungan. Ano yung kanlungan? Protection. Yung cover. Di ba? Pag dumarating na ang lahat ng mga problema at kasakunaan, lahat ng mga bagay na yan, di ba? Dumadating ang panganib, meron kang kanlungan, meron kang taguan. Yung ginawa ang kataas-taasan sa iyong Panginoon ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. So, tahanan ng ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Paano mo interpret yan? Bukan niyo ba? Bakit sinabing tahanan? Sapagkat nung tumanggap pa sa Panginoon, mga kapatid, bilang Lord and Savior, pinaroonan ka ng Holy Spirit, naging habitation ng Holy Spirit, yung born again Spirit, kaya sila ay nagsama, kaya sila ay tumahan sa iyong katauhan. Ikaw na ang templo ng Panginoon. Di ba sabi ni Apostol Pablo? Di ba? Kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Yung kataas-taasang level ng ating Panginoon ay naging habitation natin. Siya ay pumasok sa ating mga katauhan at siya ang templo. Ang katawang ito ay templo ng ating Panginoon. 10. Walang kasamaang mangyayari sa iyo. Ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Pangako ng Panginoon, mga kapatid, walang anumang kasamaan. Ang salot, karamdaman, aksidente, kapahamakan yan, mga kapatid, kasamaan yan. 11. Sapagkat siya magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. So, hindi lang sa bata, mga kapatid, ang anghel de la guardia. Di ba? Sa lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, pangako niya yan. Sabi nga ni Soriano, ano ang bagay na hindi magagawa ng Panginoon? Meron ba? Meron, sabi niya. Makapangyarihan siya, meron pa rin hindi siya magagawa. Ano? Ang magsinungaling. Kung ano ang inyong pangako, mga kapatid, hindi na niya pwedeng bawiin yon. Kasi nakatatak na yon sa kanyang aklat, mga kapatid, at yun kailanman ay magaganap sa bawat isang nagtitiwala sa kanya.
12. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Sino ang mag-iingat sa iyo? Ang anghel de la guardia mo, ibinigay sa iyo ng Panginoon para hindi ka matisod sa isang bato. Ano yung bato na yon? Mga problema at kapahamakan ay mga bagay na hindi mo inaasam na mapasa iyo, mga kapatid, dahil yon ay mga kasakunaan. 13. Iyong yayapakan ng leon at ang lupong, ang batang leon at ang ahas ay yurakan mo ng iyong mga paa. Ano ibig sabihin? Mapagtatagumpayan mo, mga kapatid, lahat ng mga panganib sa buhay mo sa pagtitiwala mo sa ating Panginoon. 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko, sabi ng Panginoon, di ba? Ililigtas at ilalagay tayo sa isang mataas na bahagi sapagkat alam natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kilala natin siya dahil tinanggap natin siya bilang Lord and Savior. Hanggang ilang verse ba yan? 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ayan na yan. Di ba? Ito na yung pinag-aaralan natin, no? Effective prayer according to God's will. Anong effective prayer to God's will? Sabi niya, siya ay tatawag sa akin. Sinong siya? Yung magtitiwala, mga kapatid. Yung tumanggap sa Kanya. Siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. At ako sa Kanya ay kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Magiging proteksyon natin ng ating Panginoon sa ating mga kabagabagan. Sasagutin tayo ng ating Panginoon, di ba? That is the effectiveness of prayer, according to His will, according to His promise, mga kapatid. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. 16. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, o kaya mahaba pa ang buhay ng mga nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. Kung meron pang karamdaman, di ba? Lord, di ba? Ano mo? Di ba si Sakaraya ba yun? Sabing gano'n ng propeta. Nagsugo ang Panginoon ng propeta kay Sakaraya. Sabi ng Panginoon, tapos na raw ang misyon mo sa mundong ito. Propeta niya yun. At mamamatay ka na, kukunin ka na niya, upang makasama niya sa kalangitan. Ano sabi ni Sakaraya, mga kapatid? Lord, ayoko pa. Nag-enjoy ako na pangaral lang yung ebanghelyo, na maging propeta mo, naging tagatupad na yung mga salita, at ipangaral na lahat ito sa mga nangangailangan pa. Bigyan mo naman ako. May pambargain siya eh. Bakit? Anong pambargain niya? Yung paglilingkod niya kay Lord, mga kapatid, ni minsan man hindi siya tumanggi, ni minsan man hindi siya, sabi ng Panginoon? Sige, Sakaraya, dadagdagan ko pa ang iyong buhay, hindi kita kukunin ngayon. So, dinagdagan ng Panginoon ang buhay niya. 15 years, mga kapatid, di ba? Sabi, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So, may misyon ng Panginoon sa mga Kristiyano, mga kapatid, bibigyan ka ng mahabang buhay. Bakit? Kasi may ministry ka, sabi niya, at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Kailangan ipangaral mo ang salita ng Panginoon para hindi lamang ikaw ang tamo ng kaligtasan, mga kapatid, kundi ang lahat ng mga nangangailangan sa kapaligiran. Marami ng tao ang nakalimutan ng magsimba. Marami ng mga tao ang hindi na nakakilala sa Panginoon. Kung meron mang nakakakilala, mixture pa. Kung meron mang inaaya nilang sila ay holy, sa lahat ng mga iba, mga kapatid, ma-pride pa. Kaya, pag i-quantify mo, kawawa naman talaga nasa tamang aral, na may humbleness, nasa pangangaral na sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, tungkol sa grace, hindi nila naunawaan eh.
idudol mo man na idudol mga kapatid, kapag ka nasa kanila pa rin ang pride, hindi rin mabubuksan ang isip nila eh. Kasi simple lang naman ang sinasabi ng pangangaral natin eh. Sabi ni Pastor Emmy, there is only one author in the Bible, that is the Holy Spirit. And there is only one message. Diba? The blood of Jesus, the finished work of Christ, mga kapatid. O ano ay pinangangaral natin mga kapatid na ang sukdulang biyaya ng Panginoon ay si Jesus Christ. Diba? Ang kanyang dugo na pinambayad para sa ating Now, imagine mo ka mga kapatid sa common grace. Sa common grace, sabi ng Bible, aking pinauulan, ang sanglibutan, nananagana, ang masama man at ang mabuti. Hindi pwedeng nagpapaulan ng Panginoon para lang sa mabuti. Di ba pati yung masasama? Di ba? So, ang biyaya ng Panginoon para sa masasama at para sa mabubuti. That's the common grace among all. Di ba? O ano pa ang supreme grace, yung peculiar grace, mga kapatid, na ikaw ay nagbago, ikaw ay dating masama, ikaw, palagay mo na punta ka sa preso mga kapatid, nakapatay ka. Ngayon, nag-commit ka na magbabago na ako dahil ayoko na mamuhay sa kasalanan, di ba? So, naging mabuting tao ka. Pero, that's not the process. That's not the way to enter heaven, mga kapatid. Kulang pa yun. Di ba? Pangalawang level pa lang ng grace yun eh. Common grace, supreme grace. Ano makapagliligtas sa iyo mga kapatid? The fullness of the grace, that is the blood of Jesus. Bago maging effective yung dalawang nasa ilalim, kailangan mo munang abutin yung fullness of. Yun ang hindi maabot-abot mga kapatid. Yun ang hindi maabot-abot ng mga relihiyon sa panahon na ito. Hindi na naintindihan na ang binabanggit nating grace ay ang dugo ni Kristo, ang finished work of Christ, ang revelation of the grace, the gospel of grace na ating tinanggap mula sa ating Panginoon through faith. Hindi nila. Hanggang doon lang sila sa pangalawa eh. O ito yung grace, o ito eh. Nagkaroon ka ng endurance, naging mabuti kang tao, nagdagdagan ng pag-ibig mo, nagkaroon ka ng transformation, ikaw ay bumait mula sa dating masamang tao. Pero hindi pa rin sapat yun mga kapatid. Only the blood of Jesus, yun lang. Yun ang sukdulang biyaya na kailangan mong tanggapin para your passes to heaven. Good things is not good enough to enter heaven. It's only the blood of Jesus, mga kapatid. Kasi yun lang naman ang blood niya ang maglilinis ng kasalanan mo eh. Hindi naman yung mabuting gawa mo eh. Yung mabuting gawa mo, still mabuti nga yun sa harapan ng Panginoon. Pero yung kasalanan mo, nandoon pa rin. At sino maglilinis? The blood of Jesus, mga kapatid. The fullness of the grace of God, which is the finished work of Christ, the blood of Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, maliwanag na maliwanag, mga kapatid. Hindi maintindihan ng maraming mga religion. Only the blood of Jesus. No more, no less. There is only one message, the Bible, that reveals, mga kapatid. Yun lang ang kaligtasan. Wala nang iba. Sige, tayo na tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa dakilang opportunity na ipahayag namin ang katotohanan tungkol sa iyong mga aral, Panginoon. Your will must be done, mga kapatid. Hindi ang sa amin, mga na kagayang inaakala ng marami sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa lahat ng mga nangangaral, kundi ang kalooban mo ang dapat namin sundin. Hindi ikaw ang susunod sa aming kalooban sapagkat kami ay creation mo lamang. Ikaw ang aming creator, Panginoon. Salamat sa revelation of the truth. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa lahat ng bagay na nalaman namin tungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, purihin ang iyong kabutihan, purihin ka, aming dakilang Diyos. Bless mo ang aming mga kakanin, ang aming kasalusaluhan sa hapon nito. At higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang manguna sa amin, sa lahat ng aming iniisip, sa lahat ng aming pupuntahan, sa lahat ng aming gagawin sa araw, dakilang araw na ito, Panginoon. Ikaw ang manguna. Maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen.